Anong oras na? Andito na ba ang ating speaker? So, yan, 1 minute. Mentors, pa-type naman ako ng ano, no? I am ready, kung ready na po. Para naman po mamaya, pag nagtanong po ang ating speaker, ay ano po, makapag-practice na po tayo sa pagsagot. So, sa pag, ano po, ayan, thank you po. Thank you sa nagpa-participate. Ayan. So mamaya mas maganda po pag nagtanong ang ating speaker, mas maganda na ano po tayo, participate din po tayo para mas ganahan po mag-share ang ating speaker. Yan, thank you po sa lahat nagpa-participate po. Hindi po basta-basta ang ating speaker din ngayon, no? Pero syempre, hindi po tayo mamimili ng speaker kung sino po ang speaker natin sa laging sa pag-training natin, kailangan po nandoon po tayo lagi. So, dito na po bang ating speaker? Mentors, meron tayong ipi-play na video, tama po? Mentor Mark. Ayan, thank you po. So, nandito na po ba? And, amazing morning po sa lahat ng pasok po, no? Mentor Arika, Mentor Cora, Mentor Lorenza. Amazing morning po sa lahat ng mga bagong pasok. Ayan, nandito ang ating Mother Naomi. Amazing morning. Mens pa, pag hindi ko po nakita. Yes, sobra. Lodi ko po yan si Mentor Arika. Pa-advise po ako, Mens, pag andito na po ang ating speaker, ha? Baka hindi ko po mapansin. Amazing morning, Mentor Tessie. Humble lang po si Mentor Arika. Sobrang sipag nga, no? Habang papasok sa trabaho. Ayan. Tingin ko po, no, mag-start na po tayo. Mentors, alam ko po, ready na po ang lahat. And ngayon po, bibigay ko na po ang kanyang tiyap, no? Mentor, siya lang naman po ay isang sports car. Chevrolet Camaro, Achiever, 9 million circle, luxury incentives, travel achiever, and Team Strong a founder, isang diamond rank. Play muna po natin yung video, panoorin po natin. Look in my eyes. None of your lies. Do I believe? Think of your arms, conjure the fires, find your light, and you change lives. Dreams can be achieved. Kala namin, dati sila lang. Mayroong struggles, mayroong rejections. On top of that, hindi kami galing sa mayamang pamilya.
It turns out, struggles and rejections mold us to be better version of ourselves. Kasama pala talaga sa proseso. Buti na lang talaga, we realize na hindi pwedeng sumuko. Malayo pa man, pero malayo na. Sabi nga, it doesn't matter how you start. What matter is how you finish. Commit mo lang kay Lord. Commit to the Lord, whatever you do, and He will establish your plans, and for sure, you will finish strong. I am Chowdhury Tinyo. I am Dalia Tino. We are Team MVP First Class, and I am worldwide. Ayan, i-welcome po natin si Mentor Chow Deritino. Virtual clap po natin, mentors. Ayan po. The floor is yours, Mentor Chow. Ayan, thank you. Ayun. Amazing morning! Okay, tingnan ko muna yung mga nasa group chat. Amazing morning, Team Conqueror, and congratulations po sa lahat na naka-attend dito sa inyong Zoom. And thank you, Mentor Naomi, for giving a chance na makapag-share po sa inyo. And before I start, gusto ko kung malaman kung lahat ba rito OFW kasi I think gabi dyan, no? Kasi dito sa Manila naman, morning, no? May mga malalayong bansa ba ngayon? Anong mga bansa po ba yung mga kasama natin dito sa ating Zoom? Canada, thank you Mentor Chato, no? Canada, sa Canada kasi syempre, 'di ba, maraming Canada, may Toronto, may Algeria, USA, amazing morning Mentor, Marilu, State of Marikina. Ang galing yun. So, sa amin yun, naalala ko dati, may nag-comment din dyan, yung from LU, Lower Antipolo daw. Honolulu, Hawaii, United States of Caloocan, Virginia. Oy, taga Caloocan, no, men. Amazing morning. Dati po akong taga Caloocan, no. Bagong barrio naman, San Mateo. No? Amazing morning po sa inyo and buhay na buhay yung tanong niyo. Team, mga morning, imagine mo, sisipag. Kaya pala sobrang laki ng Team Conqueror ngayon, no? Kaya pala yung mentor niyo, Diamond, kasi kayo. No? And again po, thank you sa pag-invite. Ang gawin ko, mag-share po ako sa inyong testimony ko kung paano ako na-invite sa company and sa bawat process po na ginagawa namin, pakita ko din yung mga dinaanan natin journey. No? Kasi tayo, 'di ba, pag nakakita tayo ng mga top mentors natin, ng mga ng mga diamonds natin, akala natin yun na kaagad sila eh, pero hindi natin nakita yung behind the back, no? So akin okay lang ipakita ko sa inyo yung behind the back, no, kung paano naman ako mismo na mold ng company, ng process, yung journey dito sa IM Worldwide. And dito sa atin, syempre, ang gawin po natin kung ano yung naging experience natin sa mga top mentors natin. Kumbaga sa ano, hindi mo na siya dadaanan kasi nadaanan na. 'Di ba? So kumbaga sa ano, pinaikli yung oras. 'Di ba? Kung marinig mo nga yung story ni Miss Maritonio Fernandez, supposedly, yung process niya ng pag-heal medyo matagal pero because of the barley, pinaikli. So ganun din yung mga journey ng mga top mentors natin, yung mga nakikita natin sa kanila, yung mga binibigay nila sa ating tips, no? Instead na dadaanan mo na, pinaikli na yon, no? Kasi nga hindi mo na kailangan daanan kasi may experience na kagad sila, ba? So again, no, i-share ko lang po yung slides ko and thank you sa mga nagpa-participate yan sa ating GC. I-open ko lang. Mhm. Pwede na ako mag-share slide, no, mens? Pwede na po. Yes, mens. Yes po. Thank you, Mentor Mary Grace, no, sa pag-introduce sa akin sa team ninyo. Okay, type 1 lang po, nakikita mo na yung aking PowerPoint. And tapos kapag halimbawa may question ka, baka madaanan ko rin through this, no, sagutin ko na lang din later. Again po, ilalabas ko lang din yung camera para nakikita ko yung naka-online. Masarap kasi makita yung mga naka-zoom no, nakikita namin. Yung itsura, yung mismo yung reactions nila. And of course, yung
pagiging attentive nila din sa ating Zoom. Okay? Again po, my name is Chow Derry Tino. You can call me Chow. You can call me Derry sa Facebook, Derry Tino. Ang pangalan ko po dyan. Hindi ko na magamit yung Chow Derry kasi we started po sa tawag nating online marketing o sa paggamit ng Facebook. Na-block na po yung Chow Derry. Ayun na ni Facebook gumawa kasi na-confirm ko na ito no? And background po, dati akong computer technician. Malayong malayo po sa ginagalawan natin ngayon. Hindi ko porte magbenta, hindi ko porte mag-present, no? And bakit po? Mahirap lang po kami. Sa squatters area po kami nakatira. And sa aming magkakapatid, ako po yung panganay. So, syempre, kapag panganay ka, wala kang choice. Breadwinner ka. Ako lang din ho yung nakagraduate sa amin. Ang father ko is a helper mechanic. Ang mother ko naman, labandera. Nung nakikita ko po yung mother ko nung bata kami, ako kasi nag-aalaga sa mga bata. So naglalaba ho siya. So naawa ko doon kada gabi, sugat-sugat yung kamay niya, nagpapamasahe siya sa akin. Yun yung naging ano niya, yung nakikita ko kalakihan habang lumalaki ako noon. Ang father ko naman, I think high school graduate lang yata natapos second year. Ayun, wala talaga siyang talagang alam kundi taga-abot lang ng mga piyesa na sa talyer, taga-repair, ganun lang yung father ko noon. Nakita ko talaga yung difference ng mayaman at mahirap kasi yung family side po ng father ko di sa kabilang bahay namin, mayaman talaga. The reason why, syempre may nang nakapag-abroad. Tapos ako naman, tanong ko bakit ganun yung life namin. Sagot sa akin ng magulang ko, kailangan mo makapagtapos ng pag-aaral para later on makatulong ka. So, din ako ng mindset ng magulang ko. So, anak, aral ka mabuti. Pag nakatapos ka, later on, makahanap ka ng magandang trabaho. And bago pa ako magkaroon ng trabaho noon, marami po akong bago pa ako makagraduate noon, marami akong trabahong dinaanan. Naging cellphone technician, naging barker din ako, and then, umikot din po ako sa mga fast food chain like Jollibee, McDo, KFC, naging factory worker ako, and then, habang dinadaanan ko yung trabaho na, nag-aaral din ho ako. Kaya ako, nakagraduate ho ako ng 2 years course. Yun lang ho, hindi na kasi kaya ng parents ko eh. And bago ako na-invite sa IM Worldwide, ang pinakatrabaho ko na talaga siya is supervisor po. Kasi dito sa Pilipinas, kapag alam nilang magaling ka, masipag ka, matyaga ka, ang tataasan po yung trabaho, hindi yung sweldo. Tama po ba? Sa mga na-experience yun, di ba? Kahit anong sipag natin, kahit anong galing natin, ang tataasan sa'yo, sabihin sa'yo nila, oh, good job, balik ka bukas. Ganito yung gagawin mo, dagdag trabaho na naman. Pero hindi talaga ako nadagdagan na salary noon. And doon ko na nako-question, hindi ibig sabihin pala kung magtatrabaho ko sa labas, hindi ko control yung sahod ko, hindi ko control yung bibigay sa akin. Ang may control, yung may-ari ng kumpanya. Minsan nga, hindi pa yung may-ari, ang may control nun, yung mismo yung nagpapatakbuhan, like HR, yung mga ganon. So, ganon pala yung kalakaran sa labas. Kaya dumating po sa point na halimbawa pagdating na 15, syempre masaya tayo, bagong sahod. Pagdating, syempre, pag bagong sahod ka, kinabukasan, masarap yung baon mo. Lulutuan ako ng misis ko ng adobo, kaldereta, apretada. Ganun yung naging baon ko. 16, pagdating ng 17, yun, sarap ulit yung ulam. Pero pagdating ng 20, balik na naman tayo sa hotdog, itlog, di ba? Sardinas, ganun ulit. So pagdating ng 25, nangyayari, magpi-PM na ako dun sa mga ka-office mate ko. Pare, Mars, pautang. So, ganun yung naging life cycle ko. So, bago pa dumating yung A30, wala na, ubos na kagad. Kaya pag sahod ko ng A30, computed na kagad. So, basically, umiikot po sa akin yung trabaho, sweldo, bayad, utang. Sabi ko, kung how many years na wala nangyayari sa akin, ba't ko pa itutuloy? There's something wrong nung sa ginagawa ko. Kung halimbawa ako, mataas ang pangarap ko, gusto makapag-payback sa parents ko, gusto kong kumita ng malaki, kung ito lang yung aasahan ko, kawawa ako. Sabi ko, paano naman yung family na umaasa sa akin? And buti na lang, no, nakilala ko po yung tao na ginudos sa akin, sa IM Worldwide, si Sir Jonathan Capili, baka na-meet nyo na siya, na-invite nyo na rin, no? Hindi po sila yung direct mentor ko ha. Meron pong classmate ako na nakapag-invite po sa akin. Sabay kami na-join. So happen lang, hindi siya nagtuloy. Ako yung nagtuloy. Okay? So, ako nagpapasalamat po ako doon sa mentor ko na kahit hindi ko siya yung direct na nag-handle sa akin. And ginaid po nila kami since day one po kami na nasa IM Worldwide. Yung kung halimbawa may ganun ka ring mentor, iniwan ka ng offline mo, iba yung nag-handle sa'yo, naku, pasalamatan mo yan. Kasi alam mo ba, yung taong nag-handle sa'yo, yung nag-guide sa'yo, no, siya yung magtuturo sa'yo ng tamang journey. Kung halimbawa hanggang ngayon kasama mo siya. Kasi ako for 7 years sa company maraming magjo-join sa'yo,
maraming magiging part ng team mo, marami ring mag-iiwan sa'yo. Pero yung mentor mo na nag-guide sa'yo, no, hindi ka iiwan yan. As long talaga na ginagawa mo yung business natin. Okay? So ako nagpasalamat ako sa kanila na sinama nila ako dito. Hinanil kahit wala na yung upline ko mismo. And then, ito po yung natutunan ko sa pag-network ko sa IM, no? So, one decisions can change your life. Naniniwala ba kayo dito? Sa unang pagdidesisyonan mo na gagawin mo sa IM Worldwide, kahit hindi man ito, no? Kung may iba kang ginagawa ngayon, ano yung ginagawa mo, kung bakit nandyan ka ngayon, nag-decide ka na gagawin yan. So, unti-unti, nagkaroon ka ng process. Example, kung nag-OFW ka, you decide to go there. Diba? Kasi nga, meron kang pangarap, meron kang gustong maka-achieve. No? Kung halimbawa naman, meron kang position sa trabaho dito, nag-decide ka, natatrabahuin mo yan, kaya naman nakuha yan. Ako ganon, yung nakita ko si IM Worldwide, sabi ko, gawin ko to. Ito yung dito ko makikita ko yung pangarap ko. Na kahit na wala pang talaga, hindi ko pa alam mag-present, hindi ko alam mag-talk, hindi ko alam mag-discuss ng mga anything kung sa company. Ang malinaw po sa akin, may pangarap ako, nagagawin ko to. Hindi para sa akin, kung para sa family ko. Ngayon, ito po yung process na dinaanan namin. Siyempre tayo, gusto natin, di ba, lalo na kung halimbawa may nahabol tayo mga deadline, may mga gusto tayo ma-achieve in a short of period of time. Dito sa atin, pakita ko lang po yung journey ko at habang the journey, ano yung naging attitude ko, ano yung naging response ko, ano yung naging behavior ko. Okay? So, nag-start din po ako, hindi ko alam. Ang alam ko lang po, taga-invite. Sabi sa akin ng mentor ko, hanggat di mo kaya mag-present, mag-invite ka lang, ako bahala. Kasi ginawa ko po yun. Okay? O anong unang ginawa ko, nag-yes mentor po ako. Alam mo, minsan talaga na madaling sabihin yung yes mentor eh. Pero pagdating sa pag-act talaga kung gagawin na, medyo mabigat. Why? Number one, hindi naman natin talaga kilala pa yung nag-invite sa akin. Diba? O number two, kung di tayo nag-yes mentor, parang wala tayong trust sa kanya. O number two, ba't hindi tayo nag-yes mentor? Kasi syempre, minsan mas bata sa atin yung mentor natin. Ganon, di ba? Ako masasabi ko, 101% yes mentor ako doon sa tao nag-invite sa akin. Why? Yung mga panahon po yun, si Mentor JC po, no, Mentor Jonathan, naka Chrysler po siya, 300C. Ako ho, nagko-commute. Siya ho, may experience na po siya ahead pa sa akin. Sabi ko, kaya yes ako. And sa atin kasi as yes mentor attitude, may mga paggagawa sa atin si mentor na sa simula hindi mo maintindihan. So, ang gagawin mo lang, yes ka lang. O pag sinabi ng mentor ko noon, attend ka ng training. Imagine mo sa office po namin, Taguig po ang opisina ko, tapos ang bahay ko Caloocan. So from out ko sa FTI Taguig, out ako ng 6:01, talagang sakay kagad ako ng jeep pag may dumaan diyan. Puno man o hindi, kailangan ko makasakay kasi kailangan kong umabot ng training ng 8 p.m. So magsakay ko ng jeep, sakay ulit ako ng MRT. From the MRT, baba ako ng Annapolis, baka familiar kayo sa may Santolan. Oo, lalakarin ko ho yun hanggang Green Hills, tapos Ortigas. So, ganun ho yung naging daily routine ko noon. Yung nagsisimula po kami sa company. Ang pag sinabi ng mentor ko, may event tayo, ito yung tickets natin, kailangan mo ma-move to para ma-practice ka, to sell the experience, to sell the event. So, ginawa ko po yun. Kailangan ko ma-accomplish yun. Pag sinabi ko na may mentor ko na mayroon tayong centering sa ganitong lugar, kahit na malayo sa akin, pupunta ako, hindi para sa mentor ko, but kailangan kong ma-engage dun sa activity na ginagawa ng team. Remember, mas masarap gawin kasi ang isang negosyo kung halimbawa, nandun ka mismo sa activities o events na ginagawa yon. Pangalawa nun, sinabi ko, dapat masipag ako. Yun po na-emphasize sa akin. May one time narinig po ako dun sa training ni BP. Nagsisimula pa kasi yung company noon, may training si BP nun sa office noon, way back 2017. Sa isang kwarto daw, sa isang room, sa go, alam mo, ganito, sa Zoom. Sa isang Zoom na ganito, dapat ikaw yung pinakmasipag. Habang tulog pa sila, dapat nagtutok ka na. Habang patulog na sila, dapat may talk ka pa rin. So yun narinig ko yun. Sabi ko, ganun, pasipagan lang pala. Sa company naman sa labas, sa work, sinisipagan ko naman, ginagalingan ko naman. Pero in the end of the day, magkano lang binabayad sa akin? Kaya pala, kahit anong sipag ko doon, kahit anong galing ko doon, hindi ko na pala control yung income ko doon. Alex, I am worldwide, no? Pag the moment na pumasok tayo dito, meron tayong blank check. Sipagan mo lang, ikaw maglalagay ng income mo kung magkano gusto mong ilagay. So ginawa ko, sinipagan ko every single day na dati nag-overtime ako sa work, hindi ko na ginawa yun. So automatic, punta na ako sa office nun. Talk na ako nun. So 8 to 5, mag-out ako ng 6, 8, nasa training ako nun.
Tapos pagdating ng may pagkakataon na mag-talk pa kami kahit nasa labas kami, nasa Starbucks o isang kaming coffee shop, mayroon akong may approach doon. Kung hindi man, pagdating ng Sabado, instead na may pasok ako, talaga uma-absent ako. Why? Kasi syempre, binigay ko na yung 5 days ng working sa employment eh. Ibigyan ko naman ng oras ng negosyo kapag Sabado-Linggo. So pagdating ng Sabado, ang dami ko pong ini-invite yan, kahit sino. Kasi sabi ko, ito lang yung chance ko, hindi ko pwede muna sa ngayon bitawan yung work ko kasi nga, pamilyado ako. So, sinipagan ko lang dito. And pangatlo, syempre nag-commit ako. Hindi ako nag-commit kay mentor, hindi ako nag-commit sa kundi nag-commit ako dun sa business. The reason why lahat po tayo naglabas po ng kapital, tama po ba? 'Di ba? So, kung magkano man yung nilabas mo, yan po yung entry mo para makuha mo yung pangarap mo. Pangalawa, syempre, yung nilabas mong kapital, yung account mo na yun, sa'yo po nakapangalan yun. Hindi naman sa mentor mo, hindi sa ibang tao, sa'yo mismo. So, ang goal natin, yung account natin mag-flourish, lumaki. So sabi ko, yung pala yung pinaka-goal, mapalaki ko to. So commit ako. So binawasan ko yung excuses ko. Instead na dati, pupunta pa ako sa mga barkada para makipag-inuman. Instead na, minsan, yung celebration pa ng family, sabi ko, set aside ko muna yon. Ito muna gawin ko, commit muna ako. Why? Kasi remember na minsan may nag-topic po sa amin, the parable of the sower sa Matthew 13:1, baka narinig niyo yun, di ba? Tanim ka lang ng tanim. Kapag may tanim ka, lamang ka, di ba? Tanim ka lang ng tanim, huwag ka mapapagod. Kasi yung mga ginagawa mo ngayon, part ng tanim mo yan. Di ba? So, ganun po yung ginawa ko nun. Next mo, siyempre ako, nag-start din po ako mag-commute. Di ba? Minsan nakikita tayo may kotse. Pero alam niyo ho ba, grabe, struggle po ako sa pag-commute. Kasi ilang sakay po yung ginagawa namin. O, from Caloocan, sasakay ako to Fifth Avenue to Araneta, Araneta to SM, Santa Mesa to ganito. So, I think mga 4 to 5 ano ako na sakay. And dumating po sa point na, alam mo yun, pupunta kami sa ganitong lugar, itsura mo, makaayos ka, tapos sasakay ka sa FX, tulakan sa jeep, kaya pagdating mo dun sa venue mo, hindi na maayos yung itsura mo. Kaya pagod ka na. So, sabi ko, tiyaga lang to. Eh, hindi po pwedeng hindi tayo magkaroon ng resulta kasi gustong-gusto kong magkaroon ng car eh. Dumating po sa point sa amin, no, way back 2017, na kahit pa paano nakakatikim kami ng cheque noon. Kaso nga lang, ako, first time ko makatikim ng cheque na minsan, pag first time natin, nagagamit natin sa ibang bagay. Tama po ba? Di ba, nagagamit natin, ay, kumita akong ganito, bibili akong ganito, bigay ko sa parents ko. Hindi pala dapat ganon. Hindi pala dapat ganon. Kapag kumita ka ng pera, hindi mo pala pera yun. Pera pa ng negosyo yun. Wala kang karapatang gastusin yun kasi hindi mo papalaki organizations mo. Hindi mo matutulungan yung sarili mo. Bago mo tulungan yung ibang tao, tulungan mo muna yung sarili mo. If you cannot give if you don't have, di ba? So, ang ginawa ko no, learn how to save. Nag-save ako. Kasi kung halimbawa yung maliit na bagay, hindi ko masisave yun, paano pa yung malaki? And then secondly na ginawa ko noon, learn how to set priorities. Dumating po sa point na kapag may cheque ako, bigay ka agad sa parents ko, ganito, ganyan. Kasi syempre, yun naman yung goal ko, matulungan sila. Kaso nga lang, pag wala na akong panggala, wala na akong panggastos, wala naman akong malapitan, alangan naman manghingi pa kay Mentor Mens, patulong naman. Tinulungan na tayo sa pag-build ng team, tinulungan na tayo sa pag-organize ng team natin, tinulungan na tayo mag-talk, mag-training, tapos hihingi pa ba ako ng. So, parang sa akin, ayoko maging pabigat. So, natutunan ko mag-save at syempre mag-set ng priorities. No? Sabi nga sa Luke 10, di ba, 16:10, no? Whoever can be trusted with very little can be also trusted with much. Kung pagkaya kang pagkatiwalaan sa maliit, Lord, pagkakatiwalaan ka niya sa malaki, kailangan mo lang simulan sa maliit. So, ano po yung ginawa namin? Kada income namin, 10% savings, 20%, 10% panggastos, 80% po sa business kagad. Ganun po yung ginawa namin, no? Sa 100% na pumapasok sa amin, 10% savings, 10% sa business, sa pangkailangan namin, kahit kapos yun, okay lang, sagain ko. Pero 80% kailangan umiikot sa negosyo. Ano yun? Yung stocks ng products, kung nag-stocks ka po. Pangalawa, syempre, pang-treat sa team. Pangatlo, syempre, kung paano yung mga incentive na binibigay mo sa team mo, kung halimbawa nagsisimula ka, diba? Kasi ganun yun eh. Tapos pangapat, of course, syempre, yung mga ganito, halimbawa sa Zoom, kung mayroon kang monthly bill dyan, kailan mo pa paikutin yung pera. Again, yung papasok sa'yo, hindi mo pa yun. Pera pa ng negosyo yun. Siyempre, gusto mo pa mapalaki yan eh. Siyempre, magtatabi ka din ng para sa car mo kung lalo na kung wala ka pang first car. Di ba? O next po na ginawa namin, sacrifices. Alam mo, bata pa lang tayo, nagsasacrifice na po tayo. Hindi natin alam yan eh. Pero hindi lang natin malinaw sa atin, tinatawag na sacrifice. Kahit na habang lumalaki ka, nagtatrabaho tayo, may sacrifice tayong ginagawa.
May work ka, nagsasacrifice ka, dumating sa point na nag-overtime ka, nag-ibang bansa ka, nag-sacrifice ka, lumayo ka sa family mo. So ngayon, yung sacrifice pala, normal lang pala yun. Ako dumating po sa point na ganun talaga. Sabi ko, nakalimutan ko may anak ako. 2016, 2017, every single day din sa office kami, nagtotok kami noon. Dumating po sa point na hindi ko naaalagaan yung anak ko, kasama ko yung misis ko, kasi gusto ko mabilis namin magawa yung dapat gawin sa negosyo. And alam mo yung anak ko mag-iiwan na ng notes. Yun yung notes na yan sa bahay. Yan yung nagiging mamomotivate na hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng magreklamo kasi nga may taong nagmamahal sa'yo, may taong maasa sa'yo. So yan, iniwan lang ng anak ko yan. Sabi niya, I love you daddy, I love you mama. So yun yung mga part ng mga sacrifices namin na every single day nasa office kami. Every single day nagtotok kami. No? Even Sunday, ginagawa namin Monday yan. Wala talagang pahinga nun. Kasi alam po namin, lahat ng ginagawa namin ngayon, sinasacrifice namin ngayon, in advance na lang namin na pwede namin sana namin ma-encounter ng few years. Pero hindi, advance mo lang. Kaya dito sa atin, kung may mga sacrifices ka, okay lang yan. Napapagod ka, okay lang yan. Nawawalan ka ng oras ng family mo, okay lang yan. May mga pagkakataon na events na hindi mo nagagawa, okay lang yan. Part ng sacrifices mo. Pero tandaan mo, ngayon lang yan. Temporary lang yan. Okay? No? Ang kailangan mo matutunan dyan, yung emotions kasi natin. Di ba, ang Pilipino, masyado tayong emotional eh. May mangyari lang, ganito, iba na kagad yung feeling natin. So the moment na nag-iba yung feeling natin, ang hirap gumalaw. Tama ba? Ito sa atin, kailangan mo lang ma-master yan. Kailangan mo lang makontrol yan. Ang emotions kasi, dalawang bagay lang yan. Maging kakampi mo o maging kalaban mo. Ang emotions, kapag halimbawa na naging kalaban mo yan, hindi ka makagalaw. Pero dapat ang emotion, maging kakampi mo yan. Pag naging kakampi mo yan, yan yung magbibuild sa'yo pataas. Okay? Next, first encashment po, pag-usapan po natin. Ito po yung first encashment ko sa company way back 2017. Was 4,284 pesos. Alam mo, yung tsura na to, naawa ko sa sarili ko. Bakit? Kasi yung damit ko na yan at yan damit ko every single day sa office, kulay itim lang. Wala pa akong pambili noon. Kaya nakatigim mo ng first check ko, sabi ko, totoo ba talaga to? Ito na ba yung pagyaman? Yun, nakita ko to, sinabi sa akin ng mentor ko, ng upline ko. Naku, chow, yan na yun. Nakatikim ka ng first check. Alam mo, binalyo ko siya. Sabi ko kasi part-timer pa ako nito eh, no? Medyo matagal ako as part-time noon. Mahigit isang taon akong part-timers noon. So ngayon, 4,280 ko, sa sahod ko noon, ang sahod ko lang po, nasa 5 to 6,000, kinsena set up yan. Pero eto, part-time po ako, excuse me, nasa 4,000 siya. So binalyo ko siya. Ano po yung ginawa ko? Number one, naging grateful ako. Minsan, halimbawa may cheque ka, kailangan maging grateful ka. Why? Sabi ko nga, hindi ka bibigyan ng malaki kung sa bagay na bagay, hindi tayo marunong magpasalamat. Kailangan mo maging grateful, hindi lang po sa cheque. Kung halimbawa may mentor ka, minsan natulungan ka, minsan hindi, okay lang, grateful ka kasi at least kahit paano may nagre-remind sa'yo. Minsan nag-handle, nagkakandak tayo ng mga training kayo mismo. And then minsan konti lang, okay lang yan. Kung sino yung nandyan, yun lang yung turuan mo. Okay? Tapos minsan meron ka napasali pero hindi nag-join. Ayun, may ka napasali pero hindi naman nag-active. Okay lang yun. Grateful ka. At least na-experience mo. Diba? Minsan nagtotalk ka pero hindi sumali. Okay lang yun. At least na-experience mo mag-talk. Sa lahat ng bagay, kailangan mo maging grateful. Bakit? Sabi ko nga, hindi ka bibigyan ni Lord ng malaking bagay. Kung sa maliit na bagay, hindi ka marunong magpasalamat. Okay? Number two, kailangan mo maging excited. Minsan tayo kasi syempre, naunahan tayo ng lungkot. Lalo na kapag halimbawa, medyo malayo tayo. Kailangan mo matutunan maging excited every day. Kasama part din po yun ng discipline natin. Ang negosyo po natin, hindi ka makakapagpasali ng puro products lang. Hindi ka makakapagpasali ng puro marketing plan lang. Kailangan mo ng excited. Kailangan mo ng excitement. No? Ang excitement kasi mapapasa po yan. Pag magtotalk ka, dapat excited ka. Pag pupunta ka ng office, kailangan excited ka. Pag may mga gantong Zoom meeting kayo, dapat excited ka. Pag gising mo pa lang, dapat excited ka. Pag piniem ka ng mentor mo, dapat excited ka. Alam mo yun? Yun kasi talaga eh. The moment na naging habit mo yun, doon napapasok ka tinatawag nating discipline. Why? Kasi kapag discipline kasi, ito yung mga bagay na pwede mong gawin, minsan gagawa lang natin pag nandyan si mentor. Paano pag wala? Di ba? Halimbawa, example sa mga OFW, di ba minsan hindi ka naman lagi kasama ng mentor mo. Hindi ka naman lagi niya nababantayan. Siyempre, lalo na kapag marami na kayo. Lalo na ngayon, Team Conqueror, ang dami ninyo. Hindi naman lahat kayo, isa-isayin kayo ng mentor mo. Pero kung halimbawa, part na excitement mo, nandyan yung pag-ating mo ng training, papasok kayo yung tinatawag nating discipline. Discipline ka na pupunta ka ng training kahit walang magbabandal sa'yo. Discipline na yung nagtotok ka.
na kahit walang mag-handle sa'yo. Discipline yun din yung pagbili ng mga maintenance everyday. Yung pagdating ng mga event natin, part din yun kasi excited ka. Alam mo yun, pag nakuha mo yung ganong habit, no, magiging automatic na sa'yo yung mga result na papasok sa'yo dito sa company natin. Okay? Next. Part-time result po namin nun, sabi ko nga, part-timers po ako nagsimula nun. Hindi pa consistent yung weekly namin. January to March, that's 74,000. April to May, 49,000. June, July, 58,000. Pagdating po na following month niyan, dyan lang po ako nag full-time. Way back 2018, 146,000. Why? First time po po makatikim ng 146,000 sa buong buhay ko. Na-overwhelm mo ako dyan. Sabi ko nga, yung na-mention ko kanina, if hindi ako magsasave, magagastos ko lahat. So, dyan po, na-overwhelm ako dyan sa pera na yon. So, bigay ng ganito, tulong sa ganito. Alam mo yung feeling mayaman ka na kagad. Hindi pala. Kasi first time ko palang makatikim nun. Kaya po ako nag-save nun. And then, pagdating po sa part na yon, dun ko po natutunan mag-save at nagkaroon po kami ng first car noong way back 2019. At na-hit po namin yung first million namin. Take note, nauna po yung first million namin bago pa namin nalabas yung first car namin. Why? Kasi sabi ko nga, hindi ako nag-save. Diba? Tapos, pag yun, pagdating mo, bawi na kami, the following year po namin, hit po namin yung second million namin. Kaso nga lang, meron po tayong tinatawag na challenge yung pandemic. Lahat naman po tayo naapektuhan. Tama ba? Wala namang company na hindi naapektuhan. Maraming company nagsarado, maraming empleyado na wala ng trabaho. Diba? So, kami nun, kung pumasok po yung pandemic talaga, medyo apektado talaga kami nun. Nag-lockdown sa lugar namin, tapos ang mga kapatid ko nawalan ng trabaho. Sa akin lahat nakaasa po yon. Kaya dumating po sa point mga mens, yung mga naipundar ko, nagsisimula po kami, naubos talaga. Ito po yung patok ng pandemic. Why? Pagdating po ng March, lockdown yon. So automatic wala na kagad. Close pa ang office noon. Wala pang adjustment. Wala pang Zoom. So, yung mga natabi namin kagad, automatic, syempre, hati-hatiin ko sa mga kapatid ko yon. Secondly, paano ko masustain yung apartment namin? From squatters area, nakalipat na po kami dito sa mas maayos na lugar. Kaso nga lang, siyempre, may monthly yan. Pwede mo ba sabihin sa mga landlady mo na hindi ako wala akong pambayad ngayon? Hindi siya ganun kasi kontrata yan. So kahit wala silang pakialam sa nangyayari sa labas, basta magbo-monthly ka. Why? Kasi may pangangailangan din sila. Okay? So ako ganun. Dumating sa point na kailangan kong ibenta yung gamit sa bahay, nakakain kami, kailangan kong ibenta yung mga appliances para lang hindi mahatak yung car namin. Kasi syempre, naka-monthly pa yun eh. Diba? So, kailangan kong masustain. Ang natatandaan ko lang sinabi sa akin ng mentor ko, wag mong bibitawin sa sakyan mo. Why? Kasi yan yung part ng team mo. Pangalawa, asset mo yan sa negosyo namin. Dumating sa point na kahit wala kaming gamit, kahit tumira ako sa kotse, okay lang. Kasi kailangan ko ng resulta eh. Ito mga ganito nangyayari, kukwento ko na lang to later on. So, binitawan ko talaga lahat yung mga gamit sa amin noon during the pandemic. Okay? So ngayon, wala kaming choice noon. Ang ginawa ko noon, nakitira ko sa parents, sa side ng parents ng ano ko, ng wife ko. So bumalik kami ng Laguna. So, pero hindi ko sinabi na hirapan kami kasi ayoko pakita na nahihirapan kami. Why? Kasi ayoko silang ma-down. Ayoko i-discourage nila kami. Okay? So, punta kami doon. Lipat kami. Ang dinala ko lang po, isang laptop, isang higaan, isang tulugan para maka-start ulit kami. So, ito na po, papasok na po ito ng part ng mga September. I think, no, September, gano'n. So, talk lang kami niyan. And after nun, nakita ko yung quote ni Pres. Nabasa ko to nung nag-memories kasi sa akin to noon. Walang bagay na mahirap sa taong may pangarap. So, alam mo yun, nagtotok ka, pipresent ka, tapos yung everyday parang nahihiya kami makakain sa lugar namin sa mother side ko. Tinapay lang talaga. So, ganun. Wala akong ginawa nun, kundi mag-talk, kundi mag-conduct ng training para sa team. Dumating sa point, from zero income po sa unti-unti po nakaangat ulit yun. And then, syempre, tayo habang ginagawa po natin yung negosyo natin, people come and go. Di ba? Minsan, sobrang dami mong TR, hindi lahat. Ito po yung tinatawag naming building stage namin. Na-experience mo na ma-attrition. Yung andyan na, tapos mawawala pa. Na-experience yun na yun. Di ba? Ako ganon. So during our building stage po namin, way back 2017, ang dami ko. Kung ano makikita mo unang picture na yan, yung unang build namin ni Dalian nun. Simula kami, take note ha, part-timers pa ako niyan. Ganun ako kasipag nun. Talagang talk on talk. Dami ko talaga kinapasali noon. No? Kahit sino, wala ako sino. Basta, alam mo yun, masyarang kita ng negosyo. Ganun po yung naging ano ko noon. Dumating sa point, sa unang picture na nakita mo, isang tao lang po nag-retain dyan. Lahat po naubos na. Tatlo lang kami dyan. And then, build ulit po kami dito sa pangalawang picture. Build lang kami ng build. Ang dalawa lang huwag ulit nag-retain po dyan. Nag-stay po dyan. Dumating po sa pangatlong picture, ito po yung next batch ng DI namin. Isa lang po ang nag-stay dyan. Sa pang-apat na picture, ito po, after the pandemic na po ito.
isa lang po yung na-retain ng DR. Ibig sabihin po, sa ginagawa mo yung negosyo, hindi mahalaga kung mag-quit sila. Ikaw, huwag ka lang mapagod mag-DR. Huwag ka lang mapagod mag-build. Siyempre, may mga purpose sila eh. Pwedeng haling pang 1 taon lang sila, pwedeng 2 taon lang sila, pang 3 taon lang sila. Eh, ganun talaga eh. Basta ikaw, kung continuous ka lang sa pag-build ng team mo. Okay? Ang important na gagawin mo, ikaw, ano yung activity mo? Kasi dumating sa point na halimbawa, mens, grabe naman DR ko, 10 na DR ko, 20 na DR ko. Huwag mo mapagod. Ang DR nga namin, 315 eh. 300 plus ang DR po namin. Di ba? Sabi nga, ang sa cards nga, we have 52 cards. Sa ilan lang po ang alas? 4 lang. O, crown si Mentor May. Ilan ba yung ano niya ngayon? Crown niya, di ba? Yung diamonds niya na core niya. Di ba? 4 lang? 6, di ba? O, so, ganun lang talaga. Hindi lahat magbugo. Why? Kasi syempre, hindi naman nila naintindihan yung ginagawa natin. Hindi nila naintindihan yung pangarap dito sa ating bagong buhay. Okay? So ngayon, syempre, sabi ko, yung mga part ng mga sacrifices ko, yung mga pagkatabi namin, nakapaglabas po kami ng first car. Kung ikaw, mentors, hanggang ngayon wala ka pang first car, kailangan mo ilabas ang first car mo. Hindi para sa'yo, para sa team mo. Hindi mo papagawa sa mga mentor mo, sa mga leaders mo, yung mga next result, kung ikaw mismo hindi mo nagagawa. Kailangan magsimula sa'yo. Hindi palagi ang mentor mo. If you want to grow your organization, ikaw muna, bago sila. Okay? Next, syempre yung mga sacrifices po namin yan, lahat po yan nagbunga. Ito na po yung 2 anak namin ngayon. Alam mo, yung isang car namin, ang ginagawa namin pamalengke, yung isang car namin, pagsundo sa school, imagine mo, pupunta anak mo sa school, naka-sports car, masarap ba yung feeling ng gano'n? Ihahatid mo yung anak mo sa school, tapos pagtitinginan, akala nila yung artista. Hindi ba? So yun yung part ng sacrifices na sinacrifice namin before, pero iba na po yung life ngayon. Okay? Tapos mapupunta kami sa mall, mag-shopping kami, ayaw nila ng sports car, ayaw nila ng ordinary car, gusto nila yung sports car. Kasi syempre, pag sports car ka, iba yung treatment sa'yo. Parang may special parking ka, di ba? I-assist ka talaga, para kang gagawing Reyna. Ganun ang feeling na gusto nila. Kaya iba yung feeling kapag nailabas mo yung first car mo at nakapag-upgrade ka din sa second car mo. Okay? Next. Yung mga bagay na nawala sa amin, sabi ko nga, yung bahay namin dati, as apartment namin, yung gamit namin, nabenta po namin yon, as in, wala kaming iniwan doon. Why? Kasi nga, nakitira ulit kami, ang dalang namin, isang tulugan, isang electric fan. Pero because nagtiwala kami doon sa process through online, okay, kung naman binigay sa amin ng mentor namin, kumapit kami doon sa pangarap namin. At unti-unti po namin na ibalik lahat yon. Ibig sabihin, kung may nawawala kang gamit ngayon, may mga bagay na nawawala sa'yo, okay lang yan. Lahat yan pwede mong ibalik. Basta focus ka lang sa target mo, focus ka lang doon sa goal mo. And lahat ng mga bagay na wala sa amin ngayon, unti-unti uro namin na ibalik po yon. Next one natin. Sabi ko nga, yung first check mo dyan, di ba? Kung alam mo, magkano na yung first check mo, magkano na yung, okay lang yan. Kasi yung first check mo na yan, story mo na lang yan, testimony mo na lang yan. From first check dati, na kino-question ko yung mentor, means talaga ba lalaki yung income? Totoo ba talaga to? 4,000? Meron ba talagang malaki? Sabi sa akin ng mentor ko, yes, minsan tayo kasi hindi pa natin nakikita yung vision eh, yung mga future eh. Pero sila, since nauna sila sa atin, kita kagad nila. Alam na nila. Di ba? So, automatic, ano lang kami, nag-iis lang kami. Sige, mas tuloy ko to, tuloy. Kaya pagdating po ng December, first time po namin makatikim na 638,000. Sa buong buhay ko, no, hindi ko po nahawakan to. Pero sa IM Worldwide, neto na po yan, 600,000. Yung picture mo pala before, hindi pala totoo na wala tayong pera. Hindi pala totoo na pangit kaya wala lang palang pera. Kaya pala ganun yung feature before, di ba? So, pwede palang may improve pa sa sayo. Kung ano yung itsura mo na yan ngayon, may kaganda pa yan, di ba? Kailangan mo lang palakin yung team mo kasi matututunan mo mag-ayos eh. So, during that time, sabi ko, 4,000, pwede na. Part-time. Tagayin ko to. Pero alam mo, inakating mo ka ng 600,000. Ang sarap sa feeling, mga mens. Ang sarap. Iba pala, pag talagang yung mga pinagpagura mo, i-harvest mo din siya. 600. Ngayon, right now, nag-average po kami mga 300, 400, minsan 250. Pwede pa rin, di ba? At least, experience namin 600,000 sa buwan na nasa bahay lang, nakasama ko yung family ko. Okay? Next po, pagdating po ng 2021, syempre nakaangat ulit yung organization namin from zero income, na-hit po namin yung 3rd million namin, 2021. Tuloy lang ulit kami. Kahit na alam mo, meron na tinatawag na slow is fast, fast is slow, tuloy ka lang. Sa tingin mo, minsan parang wala nangyayari sa'yo, okay lang yan, tuloy ka lang. Important ikaw. Diba? The following year, ganun din, 1 taon ulit, 1 million, okay lang din. The following year, ganun ulit, 1 million. Pagdating po ng January 2024,
Dito na talagang pumutok po yung team nun. Yung 1 million na every year, pwede pala maging every 4 months na lang. Masarap pala yung feeling na gano'n na alam mo yun, yung mga effort mo before, hindi mo alam kung kailan ka bibigyan ng break ni Lord. 'Di ba? Yung 1 million, pwede niyang pabilisin. 'Di ba? Every 4 months na lang siya. Okay? And right now po, we're part of 9 million circle. Going 10 na po kami. Konti na lang. Sa double star po, no? And we're part of diamond rank po ng company. Okay? Next po, ito po yung sample unilevel po namin sa company. 90,000, minsan 80,000, minsan more than pa. Diba? So, masarap yung rebates. Ibig sabihin yung organization, huwag kang mapapayad. Masarap pa magkaroon ng passive income. Alam mo, bukod sa may kumikita, alam mo, si Mentor Naomi, kung nag-100,000 na residual yan, mga mens, sa baba niya may kumikita rin. Pero sa taas ni Mentor Naomi, may kumikita rin na malaki. Ibig sabihin, chain effect siya, mutual benefits yung nakukuha natin. Huwag ka lang mapapagod mag-build. Di ba? Okay? Next, of course, travel. Ito po, alam niyo po, it took me 5 years, I think 6 years. It took me 6 years to hit my first travel. Why? Kasi tayo, di ba, parang hindi tayo niniwala kung may hit pa talaga natin yung travel. Number one. Number two, pag hindi natin sinasadyang i-hit yung travel at nakatingin lang tayo sa income natin, hindi tayo magkakahit ng travel. Naalala ko kapag may DR ako, lalagay ko kagad sa match yan. Lagay ko sa match, kailangan ko ng income. Alam mo, lagi ka nakatingin sa income. Kaya pala hindi ako nakakahit ng travel. Kasi income lagi inuuna ko. Alam mo, binago namin yung mindset namin. Kailangan pala, pag magla-login tayo, mga mens, pag nag-login ka, ang una mo titignan yung baba, yung dashboard, yung sa dashboard mo. Diba sa baba na may RQB? Di ba? Nakikita niyo, may nakapag-login na kayo doon? Di ba nakikita mo may RQB mo doon? Alam mo, simula nung binantayan namin yung RQB namin left and right, hindi na kami nakatigil kasi pag naglalagin yung mga bago, di ba, weekly ka agad ang titingnan, magkano income mo, ganun eh. Ibig sabihin pala, hindi mo nakukuha yung tamang mindset. Ako ganun po. Pagka-login ko, weekly kagad eh. Binago ko yun. Ang ginawa ko po yung baba, yung RQB base. Doon ako nakatingin. Kailangan mapalaki ko yung RQB ko left and right. Hindi ko, wala akong pakialam doon sa income. Kasi income to follow. Doon namin binantayan yun. Kaya after po namin bantayan yung RQB namin, nagsunod-sunod po yung travel namin. Nakapag Hong Kong po kami, kapag Taiwan kami, pag Singapore kami, Thailand, South Korea, dami. Diba? Ang sarap po sa mga travel sa company natin. Morning pa lang, buffet. Pagdating ng lunch, buffet. Dinner mo kagad, buffet. Talagang busog ka talaga, ma-enjoy mo. Diba? Sa mga na-experience ng Hong Kong dyan, yung mga nakasama dyan sa Hong Kong sa inyo. Diba? Iba yung treatment, diba? Parang busog ka pa, kakain na naman. Diba? No? Diba? Tapos super private yung nangyayari. Yung alam mo, yung parang iba yung treatment sa'yo na taga-IM Worldwide ka, di ba? Pagkakain kayo sa buffet, may nakalagay pa IM Worldwide. Super, super nakaka-proud na yung pinaghirapan mo, yung hina-harvest mo siya ngayon. Okay? Ito, of course, ito, familiar po kay Singapore Travel. Kasama rin mo namin ito si Mentor Naomi, di ba? No? Sa Singapore Travel po, pag mga OFW, di ba, minsan, yan yung background nila. Di ba ganun? Yung mga experience. Ako may mga friends ako eh, na pupunta sila sa ibang bansa. Yun yung background nila. Pero alam mo ba, yung company, papa-experience sa'yo, sila yung background mo. Kasi nandun sila sa baba, kasi nandun ka sa taas. Di ba, ang sarap ng feeling ng ganon. Yun, grabe yung Manila Bay Sands na yan. Alam mo, na-research ko yung per night yan ha. Per night ha, yung pinakamura, 80,000. Per night yun, 5 days yun kami doon. Pinakamura yung 80,000, hindi naman yung pinakamura bibigay siya ng company eh. Yung pinakamaganda eh, di ba? Oh, so na-experience talaga namin, iba yung travel ng company. Kung may binibigay yung company, hit mo lang yan, no? Kukunin mo yung travel na yan, hindi para sa'yo. Ang tawag nga namin sa travel na yan is it's a must. Di ba? Kaya nga I am, it's a must. Why? Kasi hindi para sa'yo, para sa team mo. Kung nagawa mo, magagawa nila. Secondly, bigay ng company yan. Hindi ba? Pag binigay ng company, kunin mo. Sundan mo lang yung requirements. Pangatlo, para ma-experience mo. Paano mo kukwento sa mga leaders mo? Paano mo sila magbigay ng motivation, inspiration kapag hindi mo nagawa? Okay? Kaya enjoyin talaga natin yung travel na yan. Next, of course, syempre, first time ko po mag-shopping sa Marina Bay Sands Mall. Yan. Alam niyo ho ba yung Singapore travel ho namin, double hit po yun ng wife ko. Imagine mo sa lakas RQB, double hit po yun, pero hindi ko siya nakasama. Why? Isa sa magkakamali ko po ng ginawa noon, hindi ako nag-maintenance ng dalawa. Isa lang. So, halimbawa may couple ka ngayon, leader ka na
i-maintenance mo lang ho yung dalawa na yon. Kung na dalawa kayo nag-hit, hindi mo alam, di ba? Kung may bibigay sa yung tamang tao magpuproduce ng RQB na yun. Basta gawin mo lang yung part mo, humataw ka lang, talk lang everyday. Ganun, no? Kaya sabi ko, hindi ko kasama si Mrs. Bili na lang ako ng shopping para sa kanya. Masarap yung ganun, di ba, no? Pampalubag loob kung tawagin natin, no? Yung hindi kasama si Mrs. eh. Okay? Next, of course, coming travel namin. Imagine mo, kauwi lang ni Mrs. from July ng Hong Kong. Di ba? Ito, kauwi lang nila. So, next, tung August, papunta po kami ng Vietnam. Tapos, September, lipad naman ng Singapore. Pagdating naman October, bago mag-event, nasa Japan po kami. Masarap ba yung ganun? Every month, free travel ka. Alam mo yun, minsan sabi ko nga, minsan yung Japan natin, parang ayoko mo i-accept kasi ano may papasok yung event ng company, maraming preparation kaso, kayo na naka-ready na. Di ba? Ikaw talaga aalis eh. Sarap yung ganun, libre talaga. Na dati na hindi ko naman na-experience sa employment. Pero sa IM Worldwide, no, sa team mismo, kung saan part ka ng team, ipapa-experience sa'yo. Okay? Next, luxury incentive. Yung mga luxury natin namin, yung mga damit namin dati, sinasaga ko. Sabi ko, okay lang itong mga damit na to kasi wala pa akong pambili. Pero alam mo ba, sa company natin, yung mga luxury item, iba, pwede mo naman talaga bilhin yan kung malaki kinikita mo. Pero iba kapag bigay. Diba? Tapos kasama ko pa yung BODs para mag-shopping. So alam mo yun, iba yung VIP treatment pag nandun ka. Kahit nalagyan mo sa Mentor Naomi, iba yung treatment talaga pag nandun ka sa part ng luxury incentive na yan. No? Nakakailan luxury na po kami, hindi lang sa company, ultimo pati sa mga team. Okay? So of course, sabi ko nga, balikan ko lang tong building stage natin. Building stage namin, people come and go. May mga sasali, may mag-stay, may magtutuloy, merong hindi, okay lang yun. Ang mahalaga ko, sige mag-stay, samahan mo lang, treat mo lang, build mo lang yung relationship sa kanila. Kami, yung mga nag-stay po sa amin, tinuring po namin silang kapatid, tinuring po sa namin ka-family, okay? Next, ito po na sila ngayon. Yung mga nag-stay, yan pala yung talaga makukuha yung pangarap. Yung mga nag-stay, sila yung mga kasama mo sa process. Yung mga nag-stay, sila po yung kasama sa pag-hit mo ng rank up. Sila po yung magiging kasama mo sa pakuha ng goal mo. Yan na po yung left and right namin na nag-stay. Imagine mo. Kaya huwag kang mapapagod mag-DR. DR ka lang ng DR. Bunot ka lang ng bunot ng bunot. Hanggang sa makuha mo yung tamang tao at tamang behavior at tamang character na kagaya mo, nakahataw na makukuha nila yung pangarap nila. Tanggol mo, makuha din nila yung pangarap nila para kuha mo din yun sa'yo. Okay? Next po, from the person po na nagko-commute ako dati, ako lang, isa nagkaroon ng first car. Ngayon, ilan na po sila? I think we have 16 or 17 car achiever under the team. Hindi ko na malalim na po yung iba. Course, yung pinaka-latest po namin, ulam vendor. Meron po kaming car achiever na ulam vendor. Naglalako po ito ha. Imagine mo, naglalako ng ulam, nagbabike. Sa mga, halimbawa, pag may mga opisina pupunta sa'yo, baka na-experience mo na yun, may magpapalista ng ulam. Ganun ho yung trabaho nito. Ito naka-blue na to. Yun ho. Imagine mo, nabigyan na ng flyers na abutan. Tapos may pangarap pala yung tao. Kaya pala niya sinisipagan sa labas. May pangarap siya. Alam mo yun, nabigyan ng flyers po yan isang DR ko. Talagang umataw. Yan pala yung mapuproduce ng malaking team niya dun sa Risa. Imagine mo, ulam vendor, chinaga. Diba? Kaya ikaw, huwag kang mahihiya mag-share ng negosyo natin. Huwag kang mapapagod. Kung halimbawa may leader ka o may flyer ka, minsan nahihiya tayo. Minsan hindi ako sanay mag-flyer eh. Yung tipong, alam mo, pakwit ka na. Yung gano'n, yung minsan hirap na hirap ka na. Siya gano'n eh. Minsan ayaw ko nang umataw. Hindi, tuloy ka lang. Imagine mo, no, yung a day before na yun, na nagsasabi sa akin, ayaw niya na, kinabukasan may inabutan siya ng flyers, ulam vendor, yung pala yung makakapagpasabog ng team niya. Oh, ganun, imagine mo, ganun sa'yo. Itong na hirap ka ngayon, may struggle ka ngayon. Tapos kinabukasan, parang ayaw mo nang humataw, tuloy ka. Kasi baka yun na yung makakausap mo, yung matutukan mo, yun na pala yung makakapagpa-diamond sa'yo. Yun na pa yung makakapagpalaki ng organization mo. Di ba? Kaya huwag ka papagod. Okay? Next. Right now, we have two sports car po sa team. Ito si Mentor Macy. Hindi ko po si DR yung naka-Mustang na itim. Third level ko po yan. Yung dalawang DR po yan, wala na po. Hindi na po active. Ito na ganun din si Mentor Tyra Orly. Hindi naman namin DR yan. Malalim na rin. Pero imagine mo, dating dalawang car. Masarap yung feeling na hindi lang po yung ikaw yung nagkakaroon ng sports car. Hindi lang po ikaw yung nagkakaroon ng resulta. Even you're under your team. Kaya ang goal mo, matulungan din sila. Ipakuha nila pangarap nila, kuha mo din yung pangarap mo. Okay?
And then, right now po, ito po yung organizations namin. We're part of the Team MVP rin. So, pero one family po tayo. Sa apart pa rin po ng teams ng IM Worldwide, no? And ang maganda po sa company natin, uso po ang cross-lining. Pwede kang magtalong basta ikaw willing ka rin matuto yung negosyo natin. And huwag kang mapapagod. Yung pinaka-important dito, sobrang habaan mo yung pasensya mo. Marami kasi magagaling, marami rin masasipag, pero madaling sumuko. Kailangan po, tibayan mo lang po yung loob mo. Hindi para sa'yo, kundi para doon sa mga pangarap mo, para sa family mo. Okay? And sabi ko, nagawa ng mentor mo na mag-diamond, huwag kang papayag na hindi mo magawa. Mentor mo, Diamond, mentor Naomi, take note, meron na po siyang key, meron na siyang idea kung paano niya nagawa. Kailangan ikaw yun na yun next. Sabi ko, nagawa ng mentor ko, hindi po pwedeng hindi namin magawa mag-diamond. Hindi po pwedeng si mentor ko lang ang diamond, dapat ako din. Dapat itaga mo yan. Kung hindi lang pwedeng si mentor Naomi lang ang diamond, dapat kayo. Bakit? Kasi kayo yung part ng Team Conqueror eh. Kailangan kayo magtayo ng bandera. Kailangan si mentor mo umangat. Kailangan ikaw muna, simulan mo din sa'yo. Pag nagawa ng mentor mo, yung sabog ang organization mo. Pag nagawa mo yun, maging team player sa team mo, tandaan mo, ikaw na yung susunod na awardan sa company. Okay? Next po, last slide ko po, no? You can never win in life with a defeated mindset. Kailangan simula pa lang, panalo ka na. Siyempre, pag bago tayo, hindi natin alam, di ba? 1 month ka, 2 months ka, 1 year ka na, para nangali sa'yo. Kailangan, umpisa pa lang, panalo ka na. Huwag sabihin talo ka sa company. Diba? Ako ganun. Ganun po yung mindset namin ni Dalia. Sinimulan ko to, mananalo ko dito. Sa utak ko. May mga challenges, normal yan. Huwag mo tatambayan. May nahihirapan ka, normal lang yan. Sa labas, nahihirapan tayo. But remember, you can never win in life with a defeated mindset. Ngayon pa lang, panalo ka na. Sa panalo ka na, hindi mo pa nakukuha yung mga gusto mong sasakyan, hindi mo pa nakukuha yung mga rank mo. Tanda mo, everything created twice. First in the mind, bago sa reality. Mangyari muna sa isip mo na makukuha mo na tapos na bago mangyari in reality. Okay? And then last po, pinakita po sa amin ni Lord si IM Worldwide, pinakita sa ating lahat, pinakita sa mentor mo, pinakita sa iyo, pinakita sa mga next generations mo, no? So lahat po tayo, equal po na pinakita sa atin sa mo. Lahat po tayo naka-plug in. But remember, no, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Tayo kasi ang ginagawa natin, a-acting muna tayo bago mag-pray. Hindi ganon. Kailangan pala mag-pray ka muna. Pray mo muna natin, Lord, ito yung gagawin ko. Gagawin. And tsaka niya ipapakita sa iyo yung mga dapat mong gawin. And kapag naramdaman mo yun, gawin mo lang. Gawin mo lang ng gawin at huwag na huwag ka mapapagod sa pagkuha ng pangarap mo. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa inyo and so God bless you all. God bless you more. Ayan, thank you so much, Mentor Chowdhury, no? Sobrang inspiring at sabog na sabog talaga. Sobrang yung learnings na nakuha po natin, mentors. Talagang sabi nga ni Mentor Chow, no, na ano po, no? One decision can make your change your lives talaga. So wag lang talaga tayo susuko. Continuous lang any struggles. So yun, mentors, before po ang lahat, bago tayo pakawalan si Mentor Chow Deritino, pictures muna po tayo. Mentor Annie, pasuyo po, if pwede po kayo. Mentor Annie, diyan po kayo. Wala po yata Wala po miss ata. dito. Mentor lang. Mark, kayo na lang po. Sige po. Ayun, sige. Okay. May yung baby. Okay, sa peace sign po. Ay, mga mens, wag mo na mag-chat mga mens para hindi lumabas dito sa ano. Okay, 1, 2, 3, peace sign into my face and smile. So, kunan ko po ng solo picture si Mentor Derry. Kami so. 1, 2, 3, smile. And mentors, gallery review. Sa mga kayo mag-open cam, open cam po. So, grabe, napakaganda ng topic natin today, no? And grabe, sobrang inspiring ng journey ni Mentor Derry. 1, 2, 3, smile po and peace sign. So second slide, so we have two slides, no? So 44 participant. Okay, 1, 2, 3, please sign po and smile. May naka-open cam pa din. Ayun, so thank you so much po, Mentor Derry, sa na-impart niyo po Thank sa you, amin. Mentor Naomi. Thank you, Mentor Mark. Manansalan. So congratulations po sa lahat and see you all the top.
Ayan. Mens, okay lang po ba? May magtatanong po. Go, sige. Okay lang po. Bago po natin, ano po. Mentors, meron po bang gusto magtanong? Um, Raise lang ng hands. Wag po natin sayangin yung opportunity kung meron pong gusto magtanong. If wala pa po, okay lang po ba na ako muna ang magtanong? Mens, tanong ko lang po, ano po ba yung mga activities na ginagawa nyo po para po lumaki yung inyong grupo po? Para lang po, additional tips lang. Thank you po. Thank you, Mentor Mary Grace. So, number one, syempre, DR ka. Paano ka makakapag-DR? Marami tayong way ngayon na platform na pwede mong gamitin. Pwede ka mag-Facebook, pwede ka mag-TikTok, pwede ka mag-offline, flyering, pwede ka labas sa event. So ngayon, pag nag-DR ka, don't forget the keep mo lang yung tao. Kasi syempre may mga mapapasali tayo, hindi naman talaga kayang gawin yung kayang gawin natin. Hindi naman kaya magaling mag-present, hindi kaya mag-training, hindi kaya. Keep mo lang yung tao. Very important ang keeping. Yung kinikip mo kasi, hindi mo alam kung kailan siya mag-uusbong yung mga tao na yon. And don't forget the system. Kung halimbawa may system ang ginagawa ng Team Conqueror, effective kung paano nila napapalaki yung organization nila, sunod ka lang doon. Meron nga topic, di ba? Don't reinventing the wheel. Bilog ang gulong, hindi mo pwedeng gawing square. So, kung may sistema organization ninyo, kung paano lumalaki organization mo, plug in lang tayo doon kasi effective na po yon. Okay? And then lastly na lang, no? Develop good habit. Marami kasing ka pwede kong gawin. Marami kang pwede nga naman pwede kang magbasa ng book, pwede mong improve yung sarili mo kung paano ka mag-talk, kung paano ka mag-present, di ba? Of course, yung image mo mismo, kailangan mo i-improve yan. Part din ng organization, ng pag-grow mo sa sarili mo yan. And of course, lastly na lang, don't forget na discipline. Hindi laging binabantayan tayo ng mentor natin. Yung discipline kasi very important yan. Anong gagawin mo kapag hindi nakatingin sa si mentor mo? Okay? Sagot ka naman, Mens. Ayan, thank you so much po, Mentor. And si Mentor Johnny Lynn, may question po. Mentor Johnny Lynn? Yes, Mens. Hi, Mens, Janeline. Ang cute ng baby. Ayan, amazing morning, Mens. Grabe, napaka-siksik-liglig umaapaw na ano no, na learnings for today's video. Ayan, congratulations, Mens. And question ko, Mens, no, so isa kasi ako sa naka-follow sa page nyo. Grabe. Okay. Thank you, Mens. Thank you. Question ko lang, nag-ads po ba kayo or tawag dito? Ah, ano ba tawag dito? Bukod sa kung nag-ads kayo, Mens, ano ba yung mga ginagawa niyo pa? Bukod dun sa naging question ni Mentor Mary Grace. Kasi grabe, no? So, ang dami yung followers dun sa page. Nakaka-amaze, Mens. No, so, thank you so much, Mens. Mens, siyempre kailangan nyo mag-ads. Kung mag-ads kayo. O halimbawa may budget ka. Sabi ko, di ba, sa kanina sa training ko, yung pera mo, hindi pa sa'yo yan. Kailangan mo iikot. Part ng pag-ikot doon, yung pag-ads. Kung nag-ads ka. So, sa Mens, paano yun? Hindi pa ako consistent kumikita. Kailangan ko mag-ads. Mens, kami dumating po sa point na, halimbawa, magbabayaran ng bill. Kailangan gawan ng paraan yung pambayad ng bill. Kasi doon ako nakakuha ng inquiry eh. Dalawang ginagawa natin, offline and then online. Diba? Kailangan mong gawin yung different approach na tinatawag. Ano yung different approach? Diba tayo, pag mag-approach tayo, barley, 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 uro ganun. Diba? You have to give value. Kaya kung may page na gano'n, nagbibigay ako ng value para makuha ko ng network na bago. Okay? So, yun ang nakuha ng mga bagong dealer. And ang ads ko, tutuloy-tuloy. Hindi pa pwedeng, pwede. Once, 1 month lang ako mag-ads, 2 months. Hindi siya ganun. Since 2017, mga mens, natutunan ko mag-ads 2018, I think, 2018? 2018 nga, patay sinti pa ako nun eh. 1 month, 2 months. Hindi pala ganun. Kailangan pala, eto, yung pumasok yung pandemic, kailangan pala tuloy-tuloy. Kung mag-ads ka, ituloy mo. Diba? Minsan 2 months, 3 months, parang walang mangyayari. Tuloy mo lang. Minsan nga, abutin pa ng 6 months yan eh. Kung nag-ads ka ng 6 months ka na, tapos ang budget mo lang, let's say, 300, 500 pesos per day, tuloy mo yan. Huwag mong hihinto. Kasi ang bunga niyan, hindi naman kagad, hindi naman yan sili pag pinahid mo, meron ka manghang kagad, di ba, no? Hindi yan. Mag-ads ka, tuloy mo. At mayroon ka nang nagawa na yun na yun, yun na yun. Hindi pwedeng edit ka ng edit kung anong gagawin mo. Mag-experiment ka ulit. Hindi na, yun na yun. Tapos dagdag ka na lang, feeds ka lang ng feeds kung nagre-reels ka man, di ba? Kung gumagamit ka ng reels, video man, feed ka lang ng feed.
Why? Kasi ganito si Facebook. Si Facebook kasi may tinatawag na algorithm. Example kayo, kung ano yung video na lumabas sa'yo, nag-reels ka, 10 seconds yan, halimbawa, 10 seconds na pagluluto, tumambay ka, yung next na papakita sa'yo, ganun pa din. Di ba? Minsan, nakikita mo, let's say, ang topic nila, motor. Mahilig sa may mga motor dito. After 10 seconds, bilang ka, yun pa rin. Minsan, ang topic mo naman, vlogger. Nakita mo yung vlog na. Di ba magulat ka siya pa rin papakita sa'yo? Kasi yun yung algorithm mo. Ngayon, ikaw magfi-feed ka ngayon. Let's say, ang value mo binibigay. Let's say, kung magbabarley ka, bakit nga ba effective ang barley sa mga asthma? Bibigay ka ng value. Kapag video ka, yun yung re-reels mo, kailangan madami. Bakit? Kasi nakahanap ka ng taong makukuha ng algorithm mo eh. Kung isa lang ang video mo, paano mo fi-feeds lahat yun? Kailangan damihan mo. Nagigets nyo? Damihan mo yung kaya ano mo yung mga vlogger, mga content creator, ang daming video, di ba? Kasi hinahanap nila yung tamang question eh. Di ba? Meron kasi tayong tinatawag na 5 customers, mga mens. Number 1, meron silang tinatawag na unaware. Hindi nila alam kung ano gusto nila. Meron naman tayong tinatawag na customer na aware, pero unaware. Parang ito naman yung tipo na gusto nila, pero pangarang ayaw nila. Pangatlo, meron tinatawag na ano, yung, ito naman yung tipo na alam na nila yung problema nila, pero wala silang gagawin. Pangapat, ito naman yung alam nila yung problema nila, pero kahit pa paano, ito na yung tipong nag-inquire, pero hindi pa gumawa. Ito naman yung pang-apat, yung panlima, ito yung tinatawag na, di ba, minsan natutukan mo lang, ay, alam ko na yung packages, na ganito ganyan, naghahanap na lang siya ng masasalihan. Ganun. So, yun yung 5 customer na yun. Ngayon, kung isa lang yung finifeeds mo, kaya na sila tatapat. Kailangan madami kang finifeeds para makuha mo yung pang-5. Yung mag-PPM na lang sa'yo, mag-join na. Kasi ikaw na yung tamang taong hinahanap nila. Okay? Kaya kung mag-ads ka, tuloy mo yan. Damihan mo lang. Tapos isa o 2 video, yun na yung ads mo. Tuloy-tuloy mo lang yun. Tapos feeds ka lang ng feeds sa page mo. Dagdag ka lang ng dagdag ng video, post. Huwag kang mapapagod doon. Okay? The more na marami kang feeds, mas marami kang tanim. Okay? Yan. Sagot ka naman, Mens. Thank you so much, Mens. And dagdag ko lang, no, na kumbaga, ang kagandahan doon kapag katuloy-tuloy, so ibig sabihin, pag nag-invest ka, may inquiry na darating. So kung Correct. hindi tayo mag-invest, wala rin talagang darating. Kung lalo na Correct. kung hindi hiring and lalo na kung hindi naman prospect. So kung sa ads, kung tuloy-tuloy, so meron at meron. Thank you so Correct, much, Mens. Mens. Yes, Mens. Thank you, Mens. Mens, may question lang po sa chats. Basahin ko lang po. Bali, 2 po sila nagtanong. Si Mentor Zeus po, Mentor, when you started, what's your first investment with IM Worldwide? And si Mentor Arika, meron din po siyang question. Hindi po siya makapag-unmute, nasa school na po siya. Curious lang po, ano pa po ang nilulook forward nyo sa sarili nyo na sa IM? Ayun po. Dito sa first question na investment, what do you mean investment, Mens? Yung ginastos ba sa pag-ads? Kasi ako, ang first investment ko sa company, yung pag-attend ng training eh. Diba? Kasi syempre, pag umating ka ng training, natuto ka. Ini-improve mo yung sarili mo. Diba? Yun yung first investment ko. Yung pag-attend ko ng training. Okay? Ngayon, yung tinatawag naman kung mag-investment naman sa ads, kung tatawagin, kung gusto mo, is ako, nag-start ako din sa 5,000 pesos every month. Ganun. So, divide mo sa, ilang buwan yun, 30 days, 150? 150 pa, 200 pesos, 250, something like that. So, ganun yung per day ko sa ads. So, yun yung tinatawag kong investment. Tapos, syempre, investment, sarili natin, improve mo yung sarili mo. Later on, pag nakakapagtabi ka na, bili ka ng pa isa-isang polo shirt, pa isa-isang damit, doon ako nag-i-invest sa sarili mo. Yun yung maganda sa negosyo natin. Yung i-investan mo, ikaw mismo yung negosyo mo. Yung bibilin mo sa sarili mo, ikaw din yung negosyo mo. Di ba? Okay? So, hopefully nasagot ko, men choices. Pero pwede mong i-enlighten pa yung question para masagot ka ng tama, no? Tapos, ano yung curious lang ako? Curious ako sa ano sagot mo, men, kanina? Ang tanong mo kanina? Ano po, Mens, sabi po ni Mentor Arika, curious lang, ano po ang nilulook forward nyo sa sarili nyo sa IM? Ayun. Siyempre gusto ko maging top 1. Wala na yung posible yun. Lahat tayo gusto natin maging top 1. Gusto ko ng mansion. Alam mo, gusto ko sa buhay, yumaman talaga. Why? Kasi kapag mayaman ka, iba ang treatment. Tandaan nyo mga mens. Gusto ko yung sobrang yaman. Alam mo kasi tayo, pinamanahan tayo ng kahirapan ng mga ano natin, natin eh. Di ba? Siyempre, ikaw,
Kilala mo ba yung lolo ng lolo mo? Hindi naman na. Hindi ko ang kilala yung lolo ng lolo ko eh. Bakit? Eh, wala naman pinamana ng kayamanan eh. Eh, si Henry C. wala na, di ba? O, si Henry C. Kilala siya ng apu-apuhan niya kahit wala na siya. Ako kasi ang gusto ko, pag ako nawala sa mundo, pwedeng later on, pagawan ako ng rebulto. Alam mo yun? Eh, dahil sa lolo ko na to, mayaman kami. Dahil sa tao na to, hindi na kami mahirap. Yun ang gusto ko. Yung mayaman talaga. Alam mo kasi syempre, pag mayaman ka, marami kang magagawa. Pwede kang makatulong kahit kanino. Marami kang pwedeng tulungan, marami kang pwedeng i-bless. Di ba? At the same time, syempre, yung makikinabang, yung next generation natin. May hangganan tayo sa mundo, mga men, hindi natin alam kung kailan. Pwedeng bukas, pwedeng na next day, hindi natin alam. Pero ako, uma-acting lang kami na ito na yung last year ko of the year. Kaya kailangan bigay ko yung todo ko. Kasi nga, gusto ko later on, meron akong iwan sa family ko. Yung pinaghihirapan ko ngayon, ayokong walang mabaliwala. Yun yung gusto ko. Tapos, syempre, hanggat nandiyan si IM, hanggat nandiyan yung company all out, tuloy natin, laban tayo. Bakit? Kasi yung company, maganda yung vision eh. Di ba, pinapakita sa atin nila press, nila ano, even our top mentors, di ba, may mga vision sila per team. So, yun yung gusto ko noon. Gusto ko ng ganyan, nakikrave ako sa ganon. Kung wala namang imposible eh, kung naniniwala ka eh. Ako, naniniwala ako sa ganon. Mabilis ako maniwala sa ganon eh. Kaya talagang ina-up ko lang siya. Ha? So, yun. So, gusto ko maging top 1 din ng company, no? Wala namang imposible yan. Na malay mo, later on, maging Hall of Fame mo yung mga ating mga, ano, tapos syempre, open for top 1 ulit. Ilaban tayo. Di ba? Ganun naman yun eh. No? Yun siya, Mens. Ayan, thank you po Mentor Xiao Deritinho po, no? Ayan. And mentors, meron pa po bang gustong magtanong? If wala na po, pwede na po tayo mag-close. Tingin ko po mukhang nasagot naman po lahat ng ating questions. And thank you po sa time, Mentor Xiao. Ano na po tayo, closing prayer? Wala na po magka-question? Kayo wala na po magsasalita. Mentor Offie Rigates, okay lang po ba kayo po ang mag-closing prayer para po ngayon? Mentor Offie Rigates? Ayan, thank you so much po. Ayan. Amazing morning po. Thank you so much po sa napaka-inspiring na share niyo po sa amin sa iyong journey. Kaya mga mentors, kahit anong mangyari, never give up, di po ba? Patuloy po tayo. Amen. Thank you so much sa lahat. Okay, let us pray. Narinig ba ako, Mens? Okay, let us pray. Let's bow down our head, mga mentors. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful day, wonderful night that you have given unto us, Lord. We thank you so much, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigay mo sa amin for this wonderful training, Panginoon, na naka-attend kami, Panginoon. And thank you so much sa aming speaker, Panginoon, Lord. You know his heart, Panginoon. You know, O God, ang kanyang goal, O God, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, we thank you so much dahil na pakinggan namin ang kanyang journey, Panginoon. And Lord, give us the courage, Panginoon, na whatever happens, Panginoon, ano man ugad ang mga trials, O Lord God, especially sa aming business na ito, Panginoon. Lord, give us the courage that never give up, Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong salita, O Lord God, that you never leave us nor forsake us, O Lord God. And thank you, Panginoon, for this business, Panginoon. Alam namin, this is a blessing, Panginoon. Marami pong tao, Panginoon, ang buhay na nabago, O Lord God. And thank you so much dahil alam namin, O Lord God, that Lord, patuloy, O God, na ikaw ang magbigay sa amin ng more blessings, Panginoon. Lord, especially, O God, sa lahat ng mga mentors na nandito, thank you for their time, Panginoon, to attend this training, O Lord God, even, O Lord God, especially, O God, sa aming Mother Conquerors, Panginoon. Lord, we continually praying, Panginoon, for her fast recovery, Panginoon. Lord God, give her strength, O Lord, good health, O Lord God, and thank you for her heart, Panginoon. Dahil sa kanya, Panginoon, Lord, nakakapakinig kami, O God, ang mga training na ito, Panginoon, that give us the courage to continue, O Lord God, for this business. Lord, patuloy
patuloy na ikaw ang gagabay sa amin wherever we are, whatever we do, wherever we go, O Lord God, alam namin that you're always with us. Lord, thank you for everything. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Thank you, mentors. Thank you, everyone. God bless. Thank you mga mens. Thank you Mentor Naomi. Thank you Mentor Mark. And congratulations po sa lahat ng Team Conqueror. So see you all the top mga mens. So God bless you all. God Thank bless you you more. po. Thank Thank you. you, God Mentor bless. Charles. Thank you Bye. so Thank you, much, Mentor Mentor Mary Charles. Thank you Grace. so much, Mentor Mary Grace. Thank Thank you. you, everyone. God God bless us bless all po. po. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you, Mentor Hello, Chow. mga friends. Everyone, God bless.